Isang madalas maging side effect ng pagiging relihiyoso, kaanib ng Bible-based religious community, palaaral ng Biblia, judgmentalism. Sa kapwa, kasi nagkakaroon ng self-righteousness ang marami. Sa sarili, na ang nagiging bunga ay guilt. Judgmentalism sa ibang communities, ang nagiging bunga, division of the body of Jesus. At judgmentalism sa mismong community na kinabibilangan, na ang paraan ay puro pintas dito, pintas doon, criticism here and there. Bakit ito nangyayari kahit Christ-centered ang mga tao? Ang dapat itanong, Christ-centered nga ba o law-centered? Maraming mga Kristiyano, laging ipinagmamalaki nila, nakasulat sa mga karatula, Christ-centered. Christ-centered yung congregation, Christ-centered yung kanilang pamamaraan. Pero pag sinuri mo, tiningnan mo sa araw-araw na practical living, actually, law-centered. Magkaiba naman yung law at yung grace ni Jesus. So, Christ-centered nga ba o law-centered? Yun ang dapat itanong. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan nating not a judge kahit may K o kahit may karapatan. John 12:47-50, hindi ako, sabi ni Jesus, ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito. Sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. So malinaw ang sinasabi ni Jesus. If anyone hears my words but does not keep them, I do not judge that person. And the CEV says, I am not the one who will judge those who refuse to obey my teachings. Hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito. In other words, Jesus does not judge anyone who hears His words but does not keep them. All the more that Jesus does not and will not judge anyone who does not and did not even hear His words, or could not keep His words because they do not and cannot even hear them. Pero sa iba, condemn na agad yung mga ganon. Condemn na agad sila. Ang sinasabi ng Panginoon, yun daw mga salita niya, pag dininig mo't hindi mo sinunod, hindi ka niya i-judge. Hindi siya judge, sabi niya. Ako'y dumating para magligtas, hindi para manghusga. So, sino ang nanghuhusga? If anyone hears my words, sabi niya, but does not keep them, I do not judge that person. For I did not come to judge the world, but to save the world. Sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Saan? Sa paghahatol? O sa mapanghatol? I came to save the people of this world, sabi ng CEV, not to be their judge. Sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. So si Jesus, hindi judge kahit may K. Tapos ang dami-daming tao, judges na agad ng kapwa, kahit walang K. They are not even Jesus. And they too are unable to obey the words of Jesus, tapos playing judge. Sabi ni Jesus sa Luke 6:37, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo papatawarin din ng Diyos. In practice, ganito nga ba ang mga Christian congregations, ang mga religious communities, spiritual communities? O nangahatol tayo sa kapwa at nagpaparusa pa nga? Di ba maraming mga pangyayari na may assembly, lilitisin nila ang kapatiran dahil sa mga kasalanang isinakdal. Pagkatapos ay bibigyan nila ng mga kung anong mga disciplinary measures o mga parusa. Yung iba pa nga ay tinatalsik. Sinisipa nila, paalis sa kanilang community. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong humatol nang hindi kayo hatulan. Huwag kayong magparusa nang hindi kayo parusahan ng Diyos. Yan ang una nating i-review sa ating mga sarili, mga kapatid. Tayo ba ay nangahatol ng kapwa? Kasi kung talaga magiging honest tayo, ito isa yata sa mga staple businesses ng mga church people.
Pag-usapan ng may kasalanan, pag-usapan yung kasalanan, at pagkatapos litisin at hatulan. Matthew 7:3-5, sabi ni Jesus, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. So yung iba, sasabihin nila, kasi wala naman kaming kasalanan, kaya pinag-uusapan namin at tinuhusgahan namin yung may kasalanan na yan. Let's say, wala ka ng mga kasalanan na ginagawa ng taong pinag-uusapan nyo, pero yung bang panghuhusga, hindi kasalanan, yun din kasalanan. So pareho lang kayong makasalanan, doon hinuhusgahan mo at yung nanghuhusga. Judgment is in the law. Salvation is in grace, not in the law. Salvation is in Jesus-ness, not in Moses-ness or Pharisee-ness. Kailan ito maintindihan ng mga tumatawag sa sarili nilang Christians? Judge ng judge. At bakit naman nga magja-judge? Sasabihin nila, kasi sabi ng ganitong verse, kasi sabi ng ganong verse, kasi sabi ng ganyang verse, na puro law. Pag talagang law ang pinairal mo sa buhay mo, you will find everybody else around you as sinful. And you will even find yourself as sinful too. Kasi pag law ang pinanghawakan, law ang pinairal, law ang tinindigan, lahat unlawful. Lahat guilty. Kaya ang mga tao na sinasabing sila ay Christ-centered pero in practice ay law-centered, judgmental. Kasi natural lang pagka laging law ang laman ng iyong utak, susukatin naman ang kapwa mo against that law. Titimbangin mo sila, susukatin mo sila, huhusgahan mo sila tulad ng sabi ng law at mambabato ka pa tulad ng sabi ng law. Tulad ng babaeng gusto nilang batuhin hanggang mamatay. Kasi sabi nila, the law of Moses requires that such women be stoned to death. So, ang kinukot nila, law. Ephesians 2:8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. In other words, naliligtas ka sa law, naliligtas ka sa kaparusahan ng law, naliligtas ka sa condemnation at judgment, at yan ay hindi dahil sinunod mo yung law, hindi dahil may na-accomplish ka, kundi dahil naawa lang sa iyo ang Diyos at ikay pinatawad at nilinis. You are saved through faith, not by works. Works meaning obeying the law. Ephesians 2:14-15, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at alituntunin. Kailan natin i-absorb ang ibig sabihin ng Ephesians 2:14-15 that Jesus already destroyed the law of Moses with all its rules and commands? Why would Jesus destroy the law? Because the law condemns all of us. And Jesus came to save us. Not only from sin, not only from breaking the law, but to save us from the law, from the power of the law, from the effect of the law. So, ang pagliligtas ni Jesus ay hindi lang mula sa parusa ng ating kasalanan, kundi mula dun sa kapangyarihan ng law na tuloy ay nagbibigay ng kaparusahan. Ang tunay na kalayaan at kaligtasan kay Jesus ay magaganap, makakamit, mangyayari lang sa ginawa ni Jesus. He destroyed the law. Therefore, wala na yung law, edi wala ka ng sin. So, dalawang paraan yan. Pinatawad ka, satisfying the requirements of the law by paying for your sins. Yun ang ginawa ni Jesus. Or, yung malinaw na sinasabi ng Ephesians 2:14-15, He destroyed the law. Therefore, yung law na nagko-condemn sa'yo, wala na doon. Sino pa magko-condemn sa'yo? Kaya ka naliligtas. Ligtas ka mula sa iyong kasalanan, ligtas ka mula sa kaparusahan ng kasalanan, at ligtas ka dun sa law that makes you sinful. Kasi hindi mo rin naman talaga ma-obey lahat. There is a judge for the one who rejects me, sabi ni Jesus, and does not accept my words. The very words I have spoken will condemn them at the last day. So ang tunay daw na manghuhusga sa mga tao ay hindi si Jesus, kundi yung mga salita niya. Kung ang mga salitang ito ay tanggihan, kung ang kaligtasang ibinibigay ng mga salita ni Jesus ay tanggihan, therefore, may ibang hatol, sabi niya, sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Sino ang hahatulan?
yung mga hindi tumanggap kay Jesus. And in effect, sila yung mga Pharisees, the teachers of the law, and their followers. Gigil na gigil kasi tayo doon sa mga gumagawa ng usual sins na nakalista sa listahan ng mga kasalanang paborito yung usigin ng mga Pharisees and teachers of the law. But the most and the biggest sin is to reject Jesus, at yun ang ginawa ng mga Pharisees, ng mga teachers of the law. So sino ang hahatulan? Eh di sila. Kasi sila ang hindi tumanggap kay Jesus at sa kanyang salita. Sino ang hahatulan? Yung mga hindi tumanggap sa mga salita at teachings ni Jesus. Hindi tumanggap sa grace of God through Jesus, sa freedom from the law and condemnation through Jesus. Yung mga hindi tumanggap sa Jesusness, therefore they are under Mosesness, Phariseeness, they're under the law, therefore hindi sila saved. Because no one can obey the law. Everyone breaks the law. Sino ang hahatulan? Hindi yung mga usual pinag-iinitang sinners, so to speak, whose sin is breaking the traditional law. Kasi doon lagi nang gigigil ang mga tao yung binibreak mo ang traditional law. Pero paano yung pag-break mo sa bagong law of love? Paano yung hindi mo pagtanggap kay Jesus? Yun ang tunay na pag-break sa bagong law. Yun ang tunay na hahatulan. Galit na galit yung mga relihiyoso sa usual sins tulad nung woman they wanted to stone to death. Pero hindi nila nakikita ang malaki nilang kasalanan, yung pagtanggi kay Jesus. Yung pagtanggi sa Jesusness, yung pagtanggi sa grace, at pamimilit nila at pagpipilit sa law. Those who do not accept the word of Jesus, those who do not accept the grace and the love of Jesus, sila ang makakatanggap ng condemnation. Because condemnation could come automatically by default, by missing out. Pag hindi mo tinanggap si Jesus, hindi mo tinanggap yung grace ng Panginoon through Jesus, you are under the law. Eh, sinong makakapasa under the law? Kaya by default, you will be condemned. Nobody needs to condemn you. You will condemn yourself simply by rejecting Jesus or Jesusness. Because it's only through Jesus or Jesusness that you will be exempted from the punishment of the law, that you will be cleansed, that you will be forgiven. Condemnation could come automatically by not enjoying the justification of Jesusness. The peace of the kingdom within being given by Jesus, the bliss of heaven on earth. Kaya ang tunay na kasalanan ay yung pagtanggi kay Jesus dahil ipinipilit yung law. Hindi pwede na tanggapin mo si Jesus, magpasakop ka kay Jesus, paghariin mo si Jesus, tas hahaluan mo ng law. Kasi magkakontra yun, magkabangga. Di kasabi nga ni Jesus, by following the law, nobody will be saved. Lagi na lang ang mga tao may usapan about the Antichrist. Pero sino o ano pa ang pwedeng pagdiskitahan na Antichrist? Baka yung anti-Jesus or anti-Jesusness. Kasi Antichrist is anti-Jesus. Yung mga anti-Jesus, anti-Jesusness. Yung mga anti-grace of God in Jesus. Kasi pro-law. Hindi tinatanggap yung pagpapatawad, paglilinis at pagmamahal ng Diyos dahil ang iginigit ay yung law. Baka yung anti-forgiveness in Jesus kasi pro-judgment by the law or anti-love of Jesus. Kaya yung mga Hudyo na naging Kristiyano, na ipinipilit nila ang pagiging Hudyo na ipataw pa sa mga Kristiyanong Gentiles, sabi sa kanila ng isang may malinaw na pag-iisip, now then, why do you try to test God by putting on the neck of Gentiles a yoke that neither we nor our ancestors have been able to bear? Bakit daw ipapataw yung law doon sa mga Gentiles na hindi naman lumaki sa law? Samantalang sila mga Jew na lumaki na nga sa law, hindi rin naman nila masunod. So, posibleng pag-isipan, sino ang tunay na Antichrist? Ito yung anti-Jesus, anti-Jesusness, at ipagpipilitan yung law. Sa patuloy ni Jesus, sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin, ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam ko ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama, ang siya kong ipinapahayag. Therefore, whoever rejects Jesusness that saves from judgment by the law, rejects the Father. Therefore, whoever do that, judge and condemn themselves. Mark 8:38, sabi ni Jesus, kapag ikinahiya ninyo ako, meaning Jesus, at ang aking mga salita,
which could mean Jesusness, the essence of Jesus. Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanan ng mga tao sa panahong ito, could it be makasalanan by law? Makasalanan because they are versus Jesusness? Ikakahiya rin kayo ng anak ng tao. Isa sa mga mahalagang bagay na ating maunawa sa paglalim ng pag-unawa kay Jesus at sa Jesusness, i-review natin yung mga meaning ng mga words na nakalakyan na nating paniwalaan na ganun pala yung meaning. Dapat i-review natin, baka iba yung meaning o baka medyo iba yung meaning para mas lalong malinaw sa atin yung bagong pananaw ni Jesus at ng Jesusness. So all along, Jesus is not a judge in spite of his credentials. Hindi siya judge kahit may K. Matthew 7:1, do not judge or you too will be judged. Meaning, do not judge by the law of Moses or you too will be judged by the law of Moses. So, nagtataka ako kung bakit mapakaraming mga tao na nandiyan na nga si Jesus, nagbigay na nga ng grace at love at nagbigay ng isang command na lang to love, iginigiit pa rin isingit, isiksik, pairalin yung law of Moses. At pinipilit nila ito na i-impose sa iba. They measure others, they judge others, and they punish others by the law of Moses. But it also means that they too will be under the same laws. And who will survive if you would subject yourself to the law? Why be a judge of others? Why judge others? You would only get yourself judged. Matthew 7:1-3, for in the same way you judge others by the law, you will be judged by the same law, and with the measure you use, it will be measured to you. Yung parenthetic na by the law and by the same law is an addition of mine to clarify, as far as I see it, yung judgment na mangyayari. It is law-based, nakabase sa law. So why judge others according to the law when you will also be judged according to that same law when you judge others? Diba? Why not just forgive so that you too will be forgiven under the same grace? Why not just forgive through the love of Jesus so that you too will be forgiven through that same love of Jesus? Why will you choose to judge when by judging you also judge yourself? Why not instead love when by loving you will also be loved? Matthew 6:14-15, for if you forgive other people when they sin against you, sabi ni Jesus, your heavenly Father will also forgive you. Ang dali naman, mag-forgive ka na kasi ganun din ang mangyayari sa iyo, you'll get forgiven. Mag-judge ka, you will also get judged. Mahirap pa bang maintindihan yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? For if you forgive other people when they sin against you, sabi ni Jesus, and may I elaborate, when they sin against the law, your guni-guni to be the law, your interpretation to be the application of the law, when they sin against your sense of morality or your drama, your heavenly Father will also forgive you when you sin against the law, your law, and all that drama. But if you do not forgive others their sins, sabi ni Jesus, your Father will not forgive your sins. Why insist on the law when it will be used on you as well? Why judge others when by the same judgment you too will be judged? And yet maraming religious people, they become experts at judgment. Nagiging napaka-judgmental, napaka-selan, pintasera, masyado mahilig mag-criticize, mahilig magalit, at gusto maparusahan yung mga nagkakasala. Pero pag gusto mo mangyari sa iba yon, ganun din ang hinihingi mong gawin sa iyo ng Diyos. John 12:47, if anyone hears my words but does not keep them, I do not judge that person. Dapat ganyan din ang Christian preachers, teachers, and counselors. Sasabihin mo, if anyone hears my words, my teachings from Scripture, my teachings from my learning, interpretation, from my statement of faith, from my guni-guni, but does not keep them, I do not judge that person. And why not? Because even Jesus does not judge such people, so why should I? Dadaigin ko pa si Jesus. Do not judge by the law, only you would get judged. The commission of Jesus is to forgive, to love,
to save, not to do a Pharisee, not to be like a Pharisee, not to behave like a Pharisee. Forgive and get forgiven. Love and get loved. Hindi yan mahirap maintindihan. Paghiwalayin lang natin sa utak natin si Jesus at Jesusness at yung law at Mosesness at Phariseeness. Huwag silang paghaluin, kaya tayo nalilito. When you insist on the law, on Mosesness, on Phariseeness, you will be cruel to others. You will be judgmental to others, but the same law will also be cruel and judgmental to you. Why would anyone like that? Why don't we accept the offer of Jesus? We accept His love. And we accept His mission that He gives us to love others. Because as we love others, we get loved. As we forgive others, we get forgiven. Hindi mahirap maintindihan. I-consider. Stop the judgmentalism so that you too will not be judged. Absorb, internalize the love of Jesus, the law of Jesus, the only commandment that Jesus left. Love one another. Love God. Love yourself. Huwag nang paalipin pa sa law. Sayang ang sacrifice ni Jesus. Sayang ang teaching niya kung babalik lang tayo under the law. Because Jesus destroyed the law to set us free. And when Jesus sets you free, you will be free indeed. Bakit takot na takot ang mga relihiyoso sa word na freedom? Bakit iniisip nila lagi pag may freedom, mag-a-abuse sa mga tao, magwawala, magkakalat? No, we were created in God's image. Meron tayong natural na bait na galing sa Diyos. At yun ang iiral pag tinanggap si Jesus, tinanggap ang kanyang turo at namuhay tayo ayon sa kanyang katuruan. Bakit takot na takot ang mga relihiyoso sa word na freedom? Because many religious people and many religious groups like to control others. They like to control behavior, to control life, to control your decisions, to control your mind. But that is not the Jesus ministry. Sabi ni Jesus, I came to set people free. I came to give you rest. I came to give you freedom. I came to give you peace. Mangyayari yon when you set yourself free from the clutches of the law and enjoy the shadow of love. Enjoy in the shadow of freedom that Jesus gives. Si Jesus, may karapatan na mag-judge, pero hindi siya nag-judge. Sabi niya, hindi ako mag-judge sa inyo. So, lalong wala tayong karapatan. Stop the business of judging others and begin to love. Begin to be loving and begin to enjoy what it really means to be loved by God. Pag-isipan, suriin, i-apply sa buhay. God bless us all.